Hello everyone! You're watching Kulay TV. Anak, sigurado ka ba dyan? Baka mahirapan ka sa Manila. Wala ka namang kilala roon. Sabi ni Aling Maring habang inaayos ang backpack ni Elena. Nay, kaya ko to. Kailangan po natin ng pera. Hindi pwedeng puro asa na lamang tayo sa kamote at kangkong sa likod ng bahay. Sagot ni Elena, pilit na nilalakasan ng loob. Napabultong hininga si Aling Maring. Hindi naman kita pinipigilan, anak. Natatakot lang ako. Malayo ang Maynila. Hindi tulad dito na kilala tayo ng lahat. Tumango si Elena habang isinukbit ang backpack. Kung hindi ako susubok, wala ring magbabago. Gusto kong maipagawa ang bubong natin. Gusto kong hindi tayo mangutang kapag tag-ulan. Napatungo ang matanda. Pilit niyang pinipigilan ang pagluha. Ellen, anak, kapag may problema ka, umuwi ka ha. Huwag kang mahihiyang magsabi. Ngumiti si Elena at niyakap ang ina. Apo, Nay. Pangako babalik ako. Mag-iingat ka ron. Huwag kang basta-basta makikipagkaibigan kung kani-kanino. Baka mapahama ka. Opo, Nay. Magdasal ka lagi. Opo. At kumain ka sa tamang oras. Opo talaga, Nay. Ngunit nang dumating ang lumang jeep na maghahatid sa kanya papuntang terminal, biglang bumigat ang bawat hakbang niya. Habang papalayo ang sasakyan, nakita niya nga nakatayo pa rin ang kaning ina sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Nakataas ang kamay nito, kumakaway, hanggang sa tuloy na lamang tong matakpan ng mga puno ng niyog sa gilid ng kalsada. Tahimik nang pumatak ang isang luha sa pisngi ni Elena. Hindi niya alam kung kailan siya muling makakauwi. Bastang gusto niya, makaahon sila sa hirap. Mainit ang panahon nang makarating siya sa Cubao. Pagsapit pa lamang ng tanghali, ay tila nakadikit na sa balat ang alinsangan. Halos hindi gumagalaw ang hangin sa loob ng terminal ng bus. Naghahalong amoy ng usok ng sasakyan, nilulutong fishball, bagong timtang kape, at pawis ang daan-daan taong abala sa kani-kanilang mga lakad. Bitbit ang kanyang lumang backpack, dahan-dahang bumuha si Elena mula sa bus. Saglit siyang natigilan. Napakalaki ng terminal. Kung saan-saan may mga taong nagmamadali, may mga konduktor na sumisigaw ng biyahe, may mga batang nagtitinda ng tubig, may mga taxi na halos magunahan sa pagsundo ng pasahero. Ang ingay ay tila walang katapusan. Hindi ito ang mundong nakasanayan niya. Sa bari nila sa Lokban, Quezon, ang pinakamaingay na maririnig tuwing umaga ay tilaok lamang ng manok, huni ng ibon at mga batang naglalaro sa kasada. Kapag gabi naman, sapat ang huni ng kuliglig upang punuin ang katahimikan. Pero dito, parang hindi natutulog ang lungsod. Mahigpit nang hinawakan ng strap ng backpack. Ay, kaya mo to, Elena. Bulong niya sa kanyang sarili. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi habang naglalakad, kahit hindi niya alam kung anong kahihinatnan niya. Pagkababa niya ng taxi, agad niyang hinugot mula sa busang bahagyang lukot na papel na ibinigay ni Ate Sally, ang matalik na kaibigan ng kanyang ina at siyang nagrekomenda ng trabaho. Huminga muna siya ng malalim bago binasang nakasulat, Valencia Residence, number 26, Maple Street, New Manila. Tumingala siya, halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Malawak ang bakuran, napapalibutan ng mga mamahaling sasakyan. May fountain pa sa gitna at mga halaman na parang laging bagong dilig. Napatitig siya sa gate kung saan may nakapaskil na karatula, Valencia Residence. Napatitig siya. Doon, hindi niya na malayang bahagya na palang nakabuka ang kaning bibig. Grabe, parang hotel lang ha. Hindi, parang mansyon sa mga napapanood ko lang. Mahina niyang bulong. Hindi niya maiwasang ihambing ito sa kanilang bahay sa Lokban. Doon, pawid ang bubong na ilang beses nang tinagpi-tagpi kapag tag-ulan. Ang bakura nila ay lupa lamang at ang pinakapalamuti ay ang mga halamang itinanim ng kaning ina. Pero dito, parang bawat sulok ay nagkakahalaga ng milyon. Napahigpit ang hawak niya sa backpack. Huwag kang magpapahalata na ngayon ka lamang nakakita ng ganito, Elena. Baka akalain nila ignorante ka.
Sabi niya sa kanyang sarili. Bago pa siya tuluyang lumapit sa gate, ay biglang tumunog ang intercom. Sino yan? Boses ng babaeng mula sa speaker. Magandang araw po. Ako po si Elena de la Cruz. Sabi po ni Ate Sally, ipapasok to po ako dito kay Manang Pilar. Ay, sandali lang. Ilang segundo lang, bumukas ang gate. Lumabas ang matandang babae na naka-uniforme ng kasambahay. Ikaw ba si Elena? Opo, ako nga po. Sige, pumasok ka. Ako si Pilar, pero lahat dito Manang Pilar ang tawag sa akin. Ako ang head dito. Ako ang bahala sa'yo. Habang naglalakad sila papasok, napansin ni Elena ang lawak ng bakuran, ang mga mamahaling sasakyan at ang napakalaking bahay. Pakiramdam niya, napadpad siya sa ibang mundo. Ang laki naman po ng bahay ninyo. Hindi niya naiwasang sabihin. Napangiti si Manang Pilar. Masasanay ka rin. Sino po bang may-ari nito? Ang pamilyang Valencia. Isa sila sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Kaya pala, pero huwag kang matatakot. Mababait naman sila. May ilan lamang talaga rito na medyo mahirap intindihin. Hindi yun pinansin ni Elena. Akala niya tinutukoy lamang ito ang ugali ng mga amo nila. Marami hubang kasamahay rito? Mahigit 10. 10 po? Oo, hindi naman biro ang laki ng bahayng ito. May cook, gardener, driver, 2 security, laundry staff, housekeepers, at ikaw. Napakamot si Elena sa batok. Akala ko po ako lang. Hindi kakayanin ng isang tao ang mansyong ito. Maya-maya'y huminto sila sa isang pasilyo sa likod ng bahay. May isa pa pala. Isang batang lalaki rito, anak ng amo. Makulit pero mabait. Napansin ni Elena ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha nito. Ngunit agad din yung nawala. Siguradong magugustuhan ka nun. Mahilig po talaga ako sa mga bata. Mas maganda kapag ganon. Ilang sandali pa, huminto sila sa tapat ng isang maliit na pinto. Binuksan yon ni Manang Pilar. Heto ang magiging kwarto mo. Simple lamang ang silid. May isang kama, maliit na aparador, isang mesa, bentilador, at sariling banyo. Hindi ito kasing ingrande ng buong mansyon, ngunit para kay Elena, higit pa to si inaasahan niya. Mas maayos na ito kaysa sa inuupahan ng karamihan dito sa Manila. Bukas, 6:00 ng umagang simula ng trabaho mo. Apo, Manang. Magpahinga ka na muna. Mahabang magiging araw mo bukas. Pagkaalis ni Manang Pilar, ay dahan-dahang sinara ni Elena ang pinto. Napabuntong hininga siya sa kaunti-unting nilabas ang kanyang mga gamit mula sa backpack. Para sa inyo po, Nay. Bulong niya. Kinabukasan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nagising na si Elena sa mahinang kaluskos na nagmumula sa labas ng kanyang silid. Ilang segundo siyang nanatiling nakahiga habang pinakikinggan ng paligid. May tunog ng mga kaserolang nagbabanggaan sa kusina. May maririnig ding mahinang usapan ng mga kasambahay kasabay ng pagragasa ng tubig mula sa gripo. Unti-unti ring kumalat ang amoy ng bagong lutong sinangag, pritong longganisa at mainit na kape. Napangiti siya. Pakiramdam niya nasa sariling bahay lamang siya. Ngunit agad niyang naalala na unang araw niya pala ngayon sa trabaho. Bago pa siya tuluyang makabangon, ay narinig niya na ang malakas na boses ni Manang Pilar mula sa labas ng pinto. Hoy, Elena! Gising na, 5:00 na! Diyan na po! Mabilis siyang sagot. Dali-dali siyang bumangon, naghilamos sa malit na lababo, nagsuklay ng buhok, at isinuot ang malinis na uniformeng iniwan ni Manang Pilar kagabi. Huminga siya ng malalim bago lumabas. Kaya mo to. Paglabas niya sa likod bahay, sinalubong siya ng mga kapwa kasambahay. Isang binugang babaeng nakangiti habang may hawak na map. Hi, ako si Minda. Iniabot nito ang kamay. Magiliw naman tong tinanggap ni Elena. Elena po, relax ka lang dito. Hindi naman kami nangangain eh. Napatawa si Elena. Maya-maya'y lumapit naman ang isa pang babae
Mas bata to kay Minda at palangiti. Ako si Joy. Nice to meet you po. Uy, wag kang magpupu sa amin. Para tuloy kaming matandaan yan. Natawa silang tatlo. Lumapit si Manang Pilar na may hawak na maliit na notebook. Tama ng tsikahan. Elena, ikaw munang maglilinis ng sala. Pagkatapos pakipuno ang baso ng gatas ni Liam. Huwag mong pagagalitin yun ha. Sige po. Habang nagpupunan si Elena sa living room, napansin niya ang mga mamahaling figure sa stante. May mga important na relo sa display cabinet at flat screen TV na para bang mas malaki pa sa pintuan ng bahay nila sa probinsya. Grabe. Isang TV pa lang nila dito. Parang sapat na para maipagawa ang bahay namin. Ngunit agad niyang inalis ang ganong isipin. Hindi siya narito para mainggit. Narito siya para magtrabaho. Nasa ganon siyang pag-iisip ng biglang, Ate! Isang batang lalaking sumulpot sa gilid ng sofa. Maputi, makinis ang kutis, medyo kulot ang buhok at may suot na Spider-Man shirt. Hi, ikaw ba si Liam? Opo. Gusto mo mag-drawing po tayo mamaya? Sure, pero tapusin ko muna to ha. Pinky promise? Pinky promise. Sabay ngiti ni Elena habang iniangat ang pinky finger. Tumakbo si Liam papuntang garden. Bit-bit ang laruan niyang remote control car. Hay nako, sabi ni Joy habang naglalagay ng bagong bulaklak sa face. Bata pa yan pero may sariling mundo. Pero mabait. Hello mga kakulay! May nangunguha po ng audio ngayon. Just to remind you, you're listening dito sa Kulay TV channel. Habang nag-aayos si Lena ng malaro ang nagkalat, biglang bumukas ang sliding door. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Nakaitim na polo, slacks at may hawak na cellphone. Ang tikas ng tindig at halatang sanay sa suot na mamahalin. Yeah, send the contract before lunch. I'll check it. Sabi nito sa kausap sa telepono. Napating si Elena. Gwapo nga. Parang artista sa TV. Malalim ang mata, maputi at may konting balbas. Si Sir Lance yan. Bulong ni Joy. Nagkasalubong ang mga mata nilang dalawa ni Elena. Magalang na yumuko si Elena bilang pagbati. Good morning po. Bahagyang tumango si Lance. Good morning. Nagulat siya. Akala niya suplado. Ngumiti lamang ang binata at nagpatuloy sa paglakad papunta sa opisina niya sa loob ng bahay. Pag-alis nito, lumapit agad si Joy. Aba, binati ka ni boss ha? Eh dito halos dead malamang kami. Nirespeto lang siguro yun. Pero hindi niya may tagong kabog ng kanyang dibdib. Para bang may kakaiba siyang naramdaman nang magtagpo ang mga mata nila. Mabilis na lumipas ang mga araw at bago pa man niya namalayan, halos isang buwan na si Elena sa Valencia residence. Unti-unti na siyang nasanay sa maagang pagising, sa walang katapusang paglilinis ng malawak na bahay at sa araw-araw na pakikisalamuha sa mga taong minsan ay tila pamilya na rin ang turingan. Madalas ay sabay-sabay silang nag-aalmusal ang mga kasambahay sa likod ng kusina bago magsimula ang kani-kanilang gawain. Si Minda ang pinakamadaldal, si Joy naman ang mahilig mang-asar, habang si Manang Pilar ay nananatiling istrikto, ngunit halatang nagmamalasakit sa kanilang lahat. At sa hindi niya inaasahan, pinakamabilis siyang naging malapit kay Liam. Araw-araw pag uwi ng bata mula sa preschool, pagkababa pa lamang ng sasakyan, ay agad na nga nitong hahanapin si Elena. Ate Elena! Kasunod niyon, ang mabilis na pagtakbo ng bata, yakap at walang katapusang kwento. Minsan ay hahatakan siya nito papunta sa hardin upang magpalipad ng saranggola. Minsan na may maglalaro sila ng taguan sa napakalawak na bakuran. At kung minsan, mauupo lamang silang dalawa sa gazebo habang kinukwento ni Liam ang mga paborito nitong superhero. Kapag lumaki po ako, magiging katulad po ako ni Spider-Man. Bakit si Spider-Man? Kasi po tumutulong po siya. At saka kahit po malungkot siya, lumalaban pa rin.
Napangiti si Elena habang marahang ginulo ang buhok nito. Sigurado akong magiging mabuting tao ka. Isang hapon, habang magkasama silang gumuguhit ng mga dinosaur sa veranda, narinig nila ang pagbukas ng pintuan. Si Lance yun, nakagaling lamang sa trabaho. Pagod ang mukha nito, ngunit nang makita nito ang anak, kusang lumambot ang kanyang ekspresyon. Daddy! Tumakbo si Liam, ngunit bago pa man makarating, ay bumalik itong muli kay Elena. Ate, tapusin na muna natin tong Terex. Napailing niya lamang si Lance. Lumapit sa veranda habang pinagmamastan silang dalawa. Hindi na nga yaka to ako hinahanap ng anak ko. Napatingin si Elena at agad na tumayo. Nako, hindi naman po sir. Nahihiya lang po siguro siyang storbohin po kayo. Actually, masaya akong ganito siya. Matagal na siyang hindi ganito eh. Very understanding si Liam. Siguro nasanay lamang din siyang madalas akong wala. Napababa ng tingin si Elena. Hindi niya alam kung anong isasagot. Alam niyang abala ang binata sa negosyo ng pamilya. Ngunit sa simpleng paraan ng pagsasalita nito, ramdam niyang may guiltong dala bilang ama. Pero tuwing nandito po kayo, halata namang masaya siya. Napatingin din sila sa anak na ngayon abalang ipinapakita ang drawing ng dinosaur. Unti-unti itong ngumiti. Thank you. Po? Thank you. Kasi mas madalas siyang tumawa mula nang dumating ka. Hindi agad nakasagot si Elena. Bahagya lamang siyang ngumiti. Wala po yun. Meron. Hindi kayang bilhin ng perang panahon. At binibigyan mo siya ng panahon hindi ko naibigay. Hindi alam ni Elena kung bakit tila bumigat ang dibdib niya sa mga salitang yun. Trabaho ko lang po yun. Hindi. Kung trabaho lang hindi magiging ganyan ang ngiti ng anak ko. Sandaling natahimik ang dalawa. Mula noon, paminsan-minsan na nga silang nagkakaroon ng maikling pag-uusap. Hindi tungkol sa negosyo, hindi rin tungkol sa personal na buhay, kundi tungkol kay Liam. Sa paborito nitong pagkain, sa mga kinatatakutan nito, at sa mga pangarap nito. At sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nababago ang unang impresyon ni Elena. Akala niya noon ay malamig at seryoso si Lance. Ngunit sa tuwing kasama nito ang anak, ibang taong nakikita niya. Isang ama na pilit bumabawi sa mga panahong hindi niya naibigay. Isang lalaking marunong magmahal at hindi to pala sabi. At hindi niya rin maikakaila na sa bawat ngiti ni Lance, bawat maliit na pag-aalala nito tuwing nilalagdat si Liam, bawat pagkakataong makikita niyang tumatawa to, ay unti-unting bumubuo ng kakaibang damdamin sa puso niya. Hanggang isang gabi, habang nagsusukat ang bagong uniform si Elena sa laundry area, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napalingon siya sa labas. Naku! Nandun pa ang mga bagong labang bedsheet at kumot, lalo na ang puting bedsheet na ginagamit ni Liam. Hindi na siya nag-isip. Mabilis siyang tumakbo palabas at isa-isang hinablot ang mga sinampay habang patuloy ang pagbuhos ng ulan. Sa bawat paghila niya ay lalo siyang nababasa. Elena! Sigaw ni Minda mula sa pintuan. Ano bang ginagawa mo? Magkakasakit ka! Konti na lang! Pero hindi siya tumigil hanggang sa biglang lumabas si Lance na may hawak na payong. Elena, what are you doing? Baka magkasakit ka. Sir, yung bedsheet po ni Liam, ayoko pong mabasa. Tumigil si Lance. Tiningnan niya si Elena. Basa ang buhok, nanginginig, pero nakangiti pa rin. Enough. Pumasok ka na. Pero sir, that's an order. Hindi na nakipagtalo si Elena at tahimik na lamang sumunod. Mabilis siyang pinasok ni Lance at agad na kumuha ng tuwalya. Tinakpan ang balikat ni Elena at inakbayan papasok sa guest room. Magbihis ka. I'll ask Manang Pilar to make hot tea. Salamat po. Sagot na lamang ni Elena hanggang sa tuluyan ngang lumabas si Lance. Maya-maya kumatok si Lance. Bumukas ang pinto at dahan-dahang sumilip doon ang binata. May dala siyang thermos at isang baso. Eto na yung mainit at siya ang pinagawa ko kay Manang. Drink some. Baka sumakit ang lalamunan mo.
Salamat po, sir. Aniya, tinanggap ang tsaa habang nagtatakip ng tuwalya sa katawan. Napansin niyang natigilan si Lance. Para bang may gusto tong sabihin, pero pinigilan ng sarili. Ilang segundo rin katahimikan ang namagitan sa kanila habang nakatayo lamang lalaki sa may pintuan. Hawak ang doorknob na tila ayaw pang isara. Bakit mo ginawa yun? Po? Tumakbo ka sa ulan para lamang sa mga sinampay? Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. May dryer naman tayo. Alam ko naman pong may dryer tayo. Pero iba pa rin po kasi yung malinis at tuyo na bedsheet eh. Lalo na po para kay Liam. Gusto ko lang po na komportable po siya sa pagtulog niya. Walang masyadong nag-aalala sa kanya ng ganyan. Kaya salamat, Elena. Napatingin siya sa lalaki at sa unang pagkakataon, hindi niya agad iniwas ang mata niya. Kita niyang lungkot sa likod ng mapupungay nitong mata. Kung hindi po ako makakaabala, pwede po bang itanong? Wala po bang mommy si Liam? Matagal bago sumagot si Lance. Lumapit siya ng bahagya at naupo sa isang silya malapit sa pintuan. Wala na. Si Julia, asawa ko. She passed away 2 years ago. Right after giving birth to Liam. Natigilan si Elena. Biglang bumigat ang dibdib niya sa narinig. Sorry po. Liam never met her. He only knows her through pictures. At sa totoo lang, hindi ko alam kung tama bang hayaan ko palagi may butas ang puso niya. Pero hindi ko rin alam kung paano punan. Tahimik lamang si Elena. Ngunit sa loob niya, may kakaibang paghanga at awa. Isang milyonaryong sanay magdesisyon, sanay magmando, pero heto't humaharap sa isang sugat na hindi kayang takpan ng yaman. Lumapit siya ng konti at iniabot ang tasa. Alam ko pong hindi ko alam ang lahat ng pinagdadaanan ninyo. Pero isa lang pong alam ko. Nararamdaman ni Liam ang pagmamahal ninyo. Kaya masayahin po siyang bata. Tahimik na napatingin si Lance kay Elena. Hindi niya alam kung bakit pero sa loob ng halos isang buwan na nagtatrabaho ang dalaga sa kanilang bahay, ngayon lamang ito tunay na pinagmastan. Hindi lamang bilang isa sa mga kasambahay, kundi bilang isang taong may sariling pangarap, takot, at kabutihang hindi kailangang ipakita para mapansin. Tahimik na napabuntong hininga si Lance. Dapat magpalit ka na ng damit. Baka magkasakit ka. Nagpalit na po ako ng uniform, pero wala na po akong ibang pambahay eh. Yun lang po kasing nadala ko mula sa probinsya. Okay, wait here. I'll be back. Sir? Ngunit nakalabas na nga ito ng silid. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Lance na may hawak na hoodie at jogging pants. Inilapag ng mga to sa maliit na mesa. Malinis yan. Sobrang luwag nga lang sa'yo. But at least, you stay warm. Salamat po, sir. By the way, kapag wala tayo sa harap ng staffo ni Liam, hindi mo na kailangang maging sobrang formal. Po? You can call me Lance. Agad siyang napailing. Hindi po yata tama yon. Bakit naman? Respeto po yon. Kasi ikaw pong amo ko. Wala namang mawawala eh. Opo, Sir Lance. Napatawa si Lance. Unang beses na nakita ni Elena ang totoo at maluwag nitong ngiti. Good night, Elena. Good night po, Lance. Pagkaalis ng lalaki, dahan-dahang isinara ni Elena ang pinto. Inilapat ang noo sa malamig na kahoy habang hawak pa rin ang tsaa. Bakit ganito? Bakit parang unti-unti kitang nakikilala at nagugustuhan? Bulong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, tila mas maliwanag ang araw. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil may mga liwanag sa loob ni Elena ang hindi niya matukoy. Habang nagwawali siya ng mga tuyong dahon sa hardin, hindi niya na malaya nga napapangiti siya paminsan-minsan. Minsan naisip niya ang mga nangyari kagabi at ang unang pagkakataong nakita niyang tumawa ng totoo si Lance. Mabilis naman iyong inalis sa kanyang isipan. Trabaho lang, Elena. Huwag kang magpapadala. Ngunit kahit anong saway na sa kanyang sarili, may munting saya pa rin hindi niya mapaliwanag. Good morning, Ate Elena! Napalingon siya nang marinig agad ang boses ni Liam.
Papalapit to habang yakap-yakap ang malaking drawing book nito. Good morning! Ang aga mo naman. May papakita po ako. Halos tumalo ng bata sa tuwa habang binubuksan ang sketchbook. May ginawa akong drawing kagabi oh. Pinakita ng batang isang guhit. May araw, may batang lalaki at isang babae na may mahabang buhok. Ako to. Tapos ito si Papa. At ikaw po to. Ha? Bakit naman ako kasama dyan? Kasi po happy po kami pag nandyan ka po. Kasi din, lagi kang nakikipaglaro sa amin. Di ba sabi ni Papa special ka? Ano raw sabi niya? Secret, bawal sabihin. Pero totoo yun. Lagi ka rin niyang hinahanap pag wala ka sa kusina. Masaya nga siya kapag nandito ka eh. Uy. Napalingon siya nang marinig ang boses ni Joy. May dala tong basket ng bagong laba. Ngumiti ito ng makahulugan. Ay nako Elena, pasasaan ba't aamin din si Sir Lance? Kita mo kahapon, binati ka ulit. Nilapitan ka pa sa sala habang nakaupong parang CEO. Dati kahit kami, hindi man lamang pinapansin pag naglilinis. Wala lang naman yun, Joy. Pilit niyang pinigilan ng pamumula. Pero kahit anong pilit, damang-dama niya ang pagsiklab ng init sa kaning pisngi. Bigla, parang eksaktong cue. Lumabas si Lance mula sa bahay, suot ang puting polo at itim na pantalon. Malinis, kagaling-galang, at sa paningin ni Elena, parang mas gumagwapo bawat araw. Come here. Tawag ni Lance. Pero bago pa man tumakbo ang bata, lumingon to kay Elena. Ate Elena, pwede ka ba mamaya maglaro sa garden? Isama ka po ah. Napatingin sila sa direksyon nila at ngumiti. Kung papayag si Ate Elena, hindi ko siya pwedeng pilitin eh. Kapag tapos na po ang trabaho ko, pwede naman po. Lumiwanag ang mukha ni Liam. Tumalon pa to sa tuwa. Napailing na lamang si Lance habang ginugulo ang buhok ng kaning anak. Narinig mo yun? After lunch daw. Pero kailangan mong ubusin ang pagkain mo. Opo. Mabilis sumakbo si Liam papasok sa loob ng bahay. Naiwan sina Eileen at Lance sa hardin. Saglit na katahimikan munang namutawis sa kanilang dalawa hanggang sa nagsalitang muli si Lance. How are you feeling? Mas okay na po. Wala nang lagnat? Wala na po. Good. Anyway, bagay sa iyong hoodie. Hindi inaasahan ni Elena ang sinabi nito. Napatingin siya sa suot niyang kulay abong hoodie na bahagyang maluwag sa kanya. Salamat po ulit. Wala nga naman. Muli na namang natahimik ang dalawa. Pagkatapos, bahagyang itinuro ni Lance ang hawak nitong walis. Kung hindi ka patapos dyan, baka pagalitan ka ni Manang Pilar. Oo nga po. Ngumiti rin si Lance bago tuluyang naglakad papasok ng bahay. Habang pinagmamasan niya itong papalayo, hindi niya namalayang nakangiti pa rin siya. Pero mabilis niya yung pinawi. Ano ba yan? Masyado ka namang maraming iniisip. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya ay simpleng panghanga lamang ba o may unti-unti nang tumutubo sa puso niyang pilit niyang ayaw pangalanan. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Lalo na mula sa isang lalaking gaya ni Lance. Milyonaryo, maginoo, at nakakakilig ng sobra kapag ngumiti. Pagpasok ni Lance, agad humalakhak si Joy. Aba? Parang nasa teleserye lang ah. Sa dami ng kasambahay dito, ikaw lamang talagang pinapansin ni Sir. Joy naman. Pagkatapos ng tanghalian, dumiretso nga si Elena sa hardin. Nakasuot siya ng simpleng baby blue blouse at maong na palda. Maaliwalas ang panahon, ang hangin, may dalang halimuyak ng mga bulaklak at bagong dilig na damo. Ate Elena! Sigaw ni Liam, sabay takbo palapit at hinila siya papunta sa mini playground sa gilid ng hardin. Tingnan mo po, may tent po kami dito. May malit na setup sa ilalim ng malaking puno. Isang picnic blanket, mga coloring books at isang malit na tea set na laruan. Napangiti si Elena. Ikaw bang naghanda nito? Si Papa po.
Sabi niya para daw po special yung playtime po natin. Bago pa man makasagot si Elena, dumating si Lance. Okay lang bang sumama ako sa playtime ninyo? Pwede po. Ikaw pong taga-takim ng tea namin ni Ate Elena. Naupo si Lance sa kanilang tabi, hindi alintanang damo o alikabok. Wow! Anong flavor ba ng tea natin ngayon? Strawberry vanilla choco milk flower po. Sagot ni Liam sabay tawa. Nagtawanan silang tatlo at sa gitna ng simpleng palaruan at laruang teacups, may bumubuong koneksyon. Hindi lamang sa pagitan ni Elena at Liam, kundi unti-unti, tahimik sa pagitan niya at ni Lance. Napatingin si Elena sa binata. Malapit lang ang mukha nito sa kanya at sa unang pagkakataon hindi siya umatras. Seryosong mga mata nito. Parang gustong sabihin ng isang bagay pero pinipigilan. Thank you. Biglang sabi ni Lance. Napakunot noo si Elena. Po? Thank you sa pagiging mabuting kasama kay Liam. At sa pagiging mabuting tao. Ramdam ko yun, Elena. Hindi siya makapagsalita. Para bang may kung anong init ang bumalot sa kanya. Hindi yung init ng araw, kundi yung uri ng init na galing sa puso na dumadaloy sa buong pagkatao mo. Lumipas ang ilang araw na walang ganoong pagbabago. Patuloy lamang ang trabaho ni Elena sa mansyon. Patuloy rin ang pagpasok nila sa opisina at pag-uwi ng gabi. Ngunit may isang bagay na hindi nila parehong maikakaila. Mas madalas na nga silang nagkakasalubong at mas madalas na din silang nag-uusap hindi lamang tungkol kay Liam kundi tungkol sa kanilang dalawa na. Isang hapon habang inaayos si Elena ng mga pasunang bulakak sa veranda, narinig niya ang papalapit na mga yabag. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya si Lance. May hawak tong tablet at ilang dokumento. Mukhang kararating lamang mula sa isang online meeting. Elena? Agad niyang binaba ang hawak na pandilig. Po, sir? Akala ko ba napag-usapan na natin yan? Po? Ay, sir na naman. Pasensya na po, Lance. Pareho silang natawa. Pagkaraan ng ilang segundo ay naging seryosong muli si Lance. May gusto sana akong itanong. Ipinakita nito ang tablet. Nag-message ang school ni Liam. May long weekend sa susunod na linggo. Nag-file na rin ako ng leave sa office. Magbabaksyon po kayo? Matagal na rin kaming walang oras na magkasama eh. And actually, may request si Liam. Gusto ka niyang isama. Ako po? Simula kasi nung sabihin kong may plano kayong umalis. Paulit-ulit yung sinasabing ikaw din daw. Hindi ko siya pinangakuan. Gusto ko munang itanong sa'yo syempre. Wala ka naman kasing obligasyong sumama eh. Kung gusto mong magpahinga rito o umuwi muna sa inyo, maiintindihan ko. Saan naman po? Sa isang resort sa Batangas. Liam specifically requested na ikaw dapat ang kasama. Pero ayoko nang sana sabihin na dahil lang kay Liam. Gusto ko din talagang makasama ka. Kayo. Namula ang pisngi ni Elena. Hindi niya alam kung paano sasagot. Pero ang tibok ng puso niya, nagsisigaw ng isang bagay na hindi pa man niya kayang banggitin pero alam niya nga ramdam na rin ni Lance. Sige po, kung hindi po storbo. Hindi. Hindi ka storbo, Elena. Seryosong saad ni Lance sa kanya na nagpalunok na lamang muli sa dalaga. Dumaan ang araw at dumating ang weekend. Sinundo sila ng itim ni SUV ni Lance. Si Elena, nakasuot ang simpleng formal dress. Bit-bit ang maliit ng bag habang si Liam ay nakasombrero na may dinosaur print at backpack na mas malaki pa sa kanya. Ready ka na? Tanong ni Lance sa kanya habang inaayos ang seatbelt ni Liam sa likod. Oo, pero kinakabahan din. Bakit naman? Hindi po kasi ako sanay sa mga ganito. You are part of the family now. Masanay ka na, Elena. Mahigit 3 oras ang biyahe bago nila narating ang resort sa Batangas. Habang papasok ang sasakyan sa pribadong daanan, unti-unting bumungad ang malawak na dagat. Napabuntong hininga si Elena. Hindi niya na malayang napangiti siya habang nakatanaw sa bintana. Ganto palang dagat kapag personal mo nang nakita. Hindi to katulad ng nasa telebisyon. Huminto ang sasakyan
sa tapat ng kanilang villa at pagbukas pa lamang ng pinto. Dagat! Sigaw ni Liam. Halos tumalon to sa tuwa bago mabilis sa tumakbo papunta sa buhanginan. Liam, slow down! Ngunit huli na. Tumawa ng malakas ang bata habang hinahabol ng hangin ang kanyang sombrero. Napatawa rin si Elena. Pagkababa niya ng sasakyan ay agad siyang sinulubong ng malamig na simoy ng dagat. Ipinikit niya sandali ang mga mata at malalim na huminga. First time? Napadilat siya. Katabi na pala niyan si Lance kaya tumango siya. Opo, hindi pa po talaga ako nakakakita ng dagat. Napatingin si Lance sa kanya. May kakaibang ningning sa mga mata ni Elena. Parang batang unang beses nakakita ng isang bagay na matagal na nga niyang pinapangarap. Napangiti siya ng hindi namamalayan. Ano po? Tanong ni Elena nang mapansing nakatingin to. Umiling si Lance. Wala. Mas maganda pala kapag may kasamang unang beses tong makita, no? Hindi agad na unawaan ni Elena ang ibig nitong sabihin, ngunit bahagya siyang nakapangiti. Family villa ang inihanda para sa kanila. May maliit na sala, 2 silid, malawak na balkonahe, at pribadong veranda na direkta ang tanaw sa dagat. Ang laki! May sarili din akong kama! Sigaw ni Liam habang paikot-ikot sa loob. At bago pa man may makapigil, tumalo na ito sa kutsyon. Liam! Mahinang saway ni Lance. Sorry, Daddy! Ngunit halatang wala itong balak tumigil. Napatawa si Elena. Hayaan niyo na po. Minsan lang naman. Ikaw talagang kakampi niya. Habang inaayos si Elena ang kanilang mga gamit, lumapit si Liam. Ate Elena, mag-swimming tayo mamaya. Sige, pero pagkatapos na natin kumain. Promise? Pinky promise. Muli nilang pinagdugtong ang kanilang mga hinliliit. Mabilis namang tumakbo ang bata palabas ng silid. Naiwan sina Elena at Lance. I'll watch Liam for a while. Pwede kang magpahinga muna. Hindi po ako pagod. Sigurado ka? Opo. Saglitong nag-isip. Pagkatapos nagsalita. Sa bandang hapon magandang sunset dito. Kung gusto mo, pagkatapos matulog ni Liam, pwede tayong maglakad sa tabing dagat. Napalingon siya. Nakasuot si Dance ng puting linen shirts na bahagyang bukas sa dibdib at maong na shorts. Halos napalunok siyang muli. Bakit parang sa tuwing tumitingin siya rito, mas lalo itong gumagwapo? Sunset walk? Yeah, just you and me. Bitawan mo munang pagiging kasambahay. Just be Elena. Sandaling katahimikan. Sa dami ng beses sa pinangarap ng marinig ang pangalang Elena na binibigkas ng may lambing, ngayon lamang ito nangyari. At hindi sa panaginip. Tumayo siya at marahang ngumiti. Sige po, sige. Mag-aalas sa 1 ng gabi nang tumapak sila sa buhanginan. Ang araw, dahan-dahang lumulubog sa likod ng dagat, nagiiwan ng kahel at roses na kulay sa langit. Walang ingay kundi ang alon at ang maranghampas ng hangin sa dahon ng mga palapa. Tahimik silang naglalakad. Si Elena, nakasuot ng puting sandals na umuukit sa bewang niya, habang si Lance may hawak na tsinelas. Tahimik lamang sa kaning tabi. Hindi to yung tahimik na awkward, kundi tahimik na magaan. Tahimik na punong-puno ng nararamdaman. Ang ganda pala talaga ng dagat. Napangiti siya habang nakatanaw sa papalubog na araw. Nung bata ako, madalas kong isipin kung anong pakiramdam na makita to ng personal. Tapos ngayon, kasama ko pa kayo. Napatingin si Lance sa kanya. Tahimik niyang pinagmasdan ng dalagang nakangiti habang pinagmamasdan ng mga alon. At hindi ko rin nakahalang makakakilala ko ng isang tulad mo. Naglakad pa sila ng ilang hakbang hanggang sa biglang huminto si Lance. Elena, pwede ba kitang hawakan? Napatingin si Elena sa mga kamay nito. Malalaki, mainit, at tila ba handang mangako ng seguridad at pag-aaruga. Hindi siya sumagot, pero marahan niyang iniabot ang kamay niya. Marahan tong hinawakan ni Lance. At sa pagdampi ng mga palad nila,
parang biglang nagbago ang paligid. Pasensya na kung minsan parang hindi ko alam kung paano ko ipapakita. Pero gusto kong malaman mo na hindi lamang si Liam ang masaya simula nang dumating ka. Actually, I've been rehearsing this since yesterday. Nagkatinginan sila. Mas mabilis ang tibok ng puso ni Elena. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya may mangyayaring magbabago ng lahat. Huminga ng malalim si Lance. I'm not good at this. Mas sanay akong mag-negotiate ng ₱1,000,000 contracts kaysa sabihin ng nararamdaman ko. After Julia passed away, I promised myself I would never let anyone get close again. Not because I stopped believing in love, kundi dahil natakot akong baka mawala na naman. Mas madaling magtrabaho eh. Mas madaling maging busy. Mas madaling isipin na sapat na sa akin si Liam. Then you came. At unti-unti, nagbago ang lahat. Akala ko noon, normal lang na na-appreciate kita. Dahil mabait ka. Dahil mahal ka ni Liam. Dahil responsable ka. Napangiti siya ng bahagya. But then, I started looking for you. Kapag tahimik ang bahay, kapag wala ka sa kusina, kapag hindi kita nakita sa hardin. And that scared me. Because I realized, I'm no longer just grateful. I'm falling for you. I know you're working for us. I know this puts you in a difficult position. And I don't want you to feel obligated. If your answer is no, nothing will change. Your job, the way I treat you, my respect for you, everything stays the same. But if you'll allow me, I'd like the chance to court you. Elena, gusto kita. Hindi bilang kasambahay. Hindi bilang tagamatay ni Liam. Gusto kita. Dahil ikaw ang bumuhay sa tahanan naming matagal ng malamig. Hindi agad nakapagsalita si Elena. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil nalulungkot siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, may isang taong hindi tumingin sa kanya bilang mahirap, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat mahalin. Napangiti siya habang pinupunasan ang isang luhang tumulo. Alam mo ba, pinipigilan ko tong nararamdaman ko kasi iniisip ko magkaiba tayo ng mundo. Ikaw, successful, mayaman, samantalang ako kasambahay mo lang. Hindi ko nakikita yon. Pero ako, nakikita ko. Pero kahit anong pigil ko, nahulog na rin ako. I like you too, Lance. Walang salita ang lumabas sa bibig ng binata. Sa halip ay marahan niyang iniabot ang kanyang kamay. Can I hug you? Hindi sumagot si Elena. Sa halip, siya mismong gumawa ng unang hakbang. Marahan niyang isinandal ang ulo sa dibdib ni Lance at dahan-dahang niyakap siya ng binata. Pagkatapos ng kanilang tahimik ngunit makabuluhang paglalakad sa tabing dagat, inakay ni Lance si Elena pabalik sa resort. Ngunit hindi sa kabaan ang direksyon nila. Sa halip, inihatid siya nito sa isang parte ng beachfront kung saan may nakandang mesa. Elena, para sa ito. Para sa akin? Tanong niya na halos hindi makapaniwala. Minsan lamang siyang isama ng kainan ng pamilya Valencia pero ngayon, isang private dinner para lang sa kanya. Oo, para sa'yo. Gusto kong mapasaya ka, kahit saglit lang. Napatingin si Elena sa paligid. Ang bawat detalye ay tila pinag-isipan. May soft music na tumutugtog mula sa portable speaker sa gilid. Instrumental ang mga lumang love songs. Ang hanging dagat ay tila nakisama rin. Malamig ngunit hindi nakakakilabot. Tila ba nangyayakap? Umupo sila sa magkatapat na upuan. Hindi ito tulad ng mamahaling restaurant na nakikita niya sa TV. Pero sa mga mata ni Elena, ito ang pinakaromantikong gabi ng buhay niya. Wala ka ba bang nagiging boyfriend? Tanong ni Lance. Wala po. Hindi uso sa probinsya ang ligaw-ligaw. Minsan pag may nag-abot ng Santo Lumangga, ligaw na raw yun. Tumawa si Lance. Hindi peke, hindi polite love, kundi tawang totoo mula sa puso. Well, sana pala nagdala na lamang ako ng isang basket ng mangga. Nako, baka matamis lang yun pero hindi agad ako maniwala. Sagot niya sabay kindat. Hindi inaasahang naging komportable sa presensya ni Lance. Gusto ko lang malaman mo, Elena, na matagal ko nang nakikita kung gaano kakabuti.
Hindi lamang kay Liam, kundi sa lahat ng taong nasa paligid mo. Tahimik si Elena. Kinakabahan, kinikilig, at higit sa lahat, natutunaw sa bawat tingin ni Lance. Lance, baka nadadala ka lamang ng sitwasyon. Baka pansamantala lamang to. Hindi ba? Hindi ko piniling mahulog sa'yo, pero nangyari. At hindi ko rin pipiliing bitawan yun ng basta-basta. Isa pa, masaya ako. Kasi inamin mo rin gusto mo ako. Gusto natin ng isa't isa. So what's wrong? Wala akong nakikitang masama sa sitwasyon nating dalawa, Elena. Ngumiti lamang si Elena bilang tugon. Wala siyang ibang nararamdaman ngayon kundi kasiyahan. Masaya siya sa kung ano man ang sitwasyon nilang dalawa ni Lance ngayon. Late na pero nasa balcony pa rin si Elena matapos ang patulugin ng bata. Saktong nakapatingala ang dalaga nang lumabas si Lance. Liam's asleep? Tanong ni Lance sa kanya habang bahagyang nakangiti. Apo, ang bilis nga niyang nakatulog Siguro pagod kakaligo sa dagat. Sagot ni Elena, sinabay ng mahinhing tawa. Alam mo ba, ang tagal ko nang hindi ganito katahimik. Parang ngayon lamang ulit ako huminga ng totoo. Napatingin si Elena sa kanya. Hindi ba laging magandang buhay ng mayaman? Ngumiti si Lance pero malungkot. Hindi lahat ng kumikin ang ginto. Maraming beses mag-isa lang ako, kahit nasa gitna ng maraming tao. Lahat abala sa gusto ko, pero walang nakakarinig sa nararamdaman ko. Pero may Liam ka. Si Liam lamang dahilan kung bakit nanatili akong buo. Pero kahit siya, nawala ng nanay. Hindi ko alam kung sapat pa ako sa kanya. Kaya siguro nang dumating ka, nagbago ang pakiramdam sa bahay. Mas may kulay. Mas may buhay. Hindi makapagsalita si Elena. Kinakabahan, kinikilig, nalilito. Pero isa lamang sigurado. Totoo ang lahat ng naririnig niya sa gabing yun. Lance, baka mali ito. Baka maling pakiramdam. Ako'y katulong lang. Ikaw. Hindi mo kailangang ulit-ulitin yun, Elena. Hindi kita nakikita bilang kasambahay. Nakikita kita bilang isang babaeng may puso, may lakas, may tapang. Ikaw yung unang taong hindi natakot lapitan si Liam. Hindi natakot pakinggan ako bilang tao. Hindi, boss. Hindi ko alam kung kailan pero ikaw ang naging liwanag sa buhay ko, sa bahay ko, Elena. At gusto ko sanang malaman mo na hindi kita tinitignan dahil lamang sa kung nasan ka, kundi kung sino ka. Lumingon si Elena sa kanya. Totoo ba to? Baka bukas iba ng tingin mo. Tingnan mo ako. Ako lang ang titingin sa'yo. Wala nang iba. Marahan, mabagal, dahan-dahan. Parang sinisiguro kong tama. Lumingon si Lance sa kamuling binalik ang tingin kay Elena. Pwede ba kitang halikan? Hindi agad sumagot si Elena. Tumingin siya sa labi ni Lance tapos sa mata nito. Tumango siya, mahina pero malinaw. At doon sa ilalim ng malamig na buwan, sa gitna ng dagat at hangin, dahan-dahang lumapat ang labi ni Lance sa labi ni Elena. Unay banayad, maingat. Parang kinikilala pa nilang damdaming matagal lang kinikimkim. Ngunit habang tumatagal, naging mas totoo, mas malalim. Ang mga kamay ni Lance ay marang humawak sa bewang ni Elena. Parang ayaw siyang mabitawan. Si Elena naman, napapikit. Ninamnamang halik na matagal din ang pinangarap. Kahit hindi nito inaamin, lalo na sa kanyang sarili. Nang kumalas sandali ang kanilang mga labi, parehong bumuntong hininga. Parang pinakawalan ng lahat ng takot at alinlangan. Pasensya ka na. Matagal ko na itong gustong gawin. Hindi na sumagot si Elena. Bagkus, siya nang muling humalik sa binata. Mas tiyak, mas buo, mas mapangahas. Nang maatras sila papasok sa loob ng kwarto. Hanggang sa marting nila ang gilid ng kama. Si Lance, marahang pinunasan ng halumigmig sa pisngi ni Elena. Tiningnan siya, puno ng pag-aalala at paggalang. Sabihin mo lang kung ayaw mo. Hindi kita pipilitin kailanman. Gusto ko, Lance. Hindi ako aatras. Hindi ako aalis. Sa pagkakarinig noon, tila may naramdamang pagluwag sa dibdib si Lance. Hindi niya inaasahan ang gabing tahimik ay magiging ganito kaingay sa damdamin.
Hindi niya rin nakala nga mahuhulog siya sa isang babaeng katulad ni Elena. Simple, tahimik, ngunit may presensyang hindi mo basta makakalimutan. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Ngayong may tiyak ng pahintulot, may kasamang pananabik. Ang halik ni Lance ay naging mas mapusok at si Elena ay hindi na nag-alinlangan. Sumagot siya, marahan ngunit puno ng init. Ang mga kamay niya ay gumapang sa batok ng binata, habang ang mga palad ni Lance ay marahang humaplos sa tagiliran niya. Parang sinisigurado kung totoo ba nga na doon siya. Dahan-dahan siyang hiniga ni Lance sa kama. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit na tila walang puwang ang hangin. Sa bawat halik sa kanyang lieg, balikat at kamay, si Elena ay napapasinghap. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa damdaming matagal nang pinipigil. Wala silang sinayang na salita. Dinamdam nilang pareho ang init ng kanilang mga katawan at ang init na nararamdaman nila para sa isa't isa. Matapos sa pagsaluhan ng kahabaan ng gabi, isang maranghalik na natanggap ni Elena sa kanyang noo habang nakayapos ang dalawang braso ni Lance sa kanya. Elena, alam mong hindi ko to planado. Hindi to bahagi ng katinong plano ko sa buhay. Pero ikaw ang parte na hindi ko hinanap. Pero ikaw ang sagot sa lahat. Napangiti si Elena. Bahagyang inilapat ang kanyang pisngi sa dibdib ni Lance. Ramdamang tibok ng puso nito na tila umaayon sa kanya. Hindi rin kita hinanap. Pero ngayon nandito ka na. Ayoko nang mawala ka. Muling tumahimik ang paligid. Pero hindi sa pagkailang. Tahimik dahil ramdam nila pareho na minsan hindi kailangan ng maraming salita para malaman mong mahalaga ka. Pagkarating nila sa Manila, ibang-ibang pakiramdam. Hindi dahil sa init ng lungsod o ingay ng mga sasakyan, kundi dahil sa katahimikan na bumalot sa pagitan nila ni Elena at Lance habang tahimik na minamaneho ng lalaki ang sasakyan pa uwi. Si Liam, abalang-abala sa likod, tulog na tulog at yakap ang laruan niyang dolphin mula sa resort. Pero sa harapan ng sasakyan, tahimik ang dalawa. Pero nang hawakan ni Lance ang kamay ni Elena, kusang nahigit ni Elena ang kanyang sariling hininga. Sa kanya binatuhan ng tingin ng binata. Elena, alam kong may malalim kang iniisip. Pero gusto ko lang malaman mo na totoong lahat ng nangyari. Pananagutan ko ang nangyari sa ating dalawa kagabi. Ganun ako kaseryoso at kasigurado sa'yo. Paano po pag bumalik tayo sa dati? Ako bilang katulong, kayo bilang amo. Ayoko nang bumalik sa dati, Elena. Dahil hindi na ako babalik dun. At hindi rin kita hahayang bumalik. Ikaw ang gusto kong kasama, Elena. Gusto kong magsimula ng bago. Sa'yo. Napalunok si Elena. Hindi siya sumagot pero dahan-dahan ang inabot ang kamay ng lalaki at ngumiti na lamang din dito. Lumipas ang ilang linggo mula nang bumalik sila ng Manila. Tahimik pero totoong relasyong unti-unting namuo sa dalawa. Wala nang mga palihim na tingin o patagong ngiti. Ngayon, lantad na sa kanilang dalawa ang nararamdaman. Pero may isa pang hakbang na kailangang gawin si Lance. Ang harapin ang ina ni Elena. At ngayong araw na yun, natupad na rin ang matagal ng planong pag-uwi ni Elena sa Lukban. Pero hindi siya nag-iisa. Huminto ang itim na SUV sa harap ng malit na bahay ni Elena. Kasabay ng alinsangan sa paligid, naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kaba para sa sarili, kundi para kay Lance. Nininervous ka ba? Medyo. Hindi kasi sanay-sinanay sa mga biglaang bisita Lalo na sa kagaya mo. Gagawin ko lahat para magustuhan niya ako. Bumaba sila at bago pa man sila makalapit sa pinto, bumungad na si Aling Maring. Nakasuot ang simpleng duster, may hawak na basang bimpo at halatang gulat nang makitang lalaki sa tabi ng kanyang anak. Elena anak, akala ko ikaw lamang uuwi. Nay, si Lance po. Siya po yung sinasabi ko sa inyong, lalaking mahal ko. Magandang hapon po, Aling Maring. Ako po si Lance Valencia. Umabot siya ng kamay para makipagkamay. Aling Maring, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Mahal ko pong anak ninyo. I know, magkaiba po ang mundo namin. Alam ko marami kayong pwedeng ipag-alala tungkol sa pamilya ko, sa estado namin, sa trabaho niya.
Pero hindi po yun ang dahilan kung bakit po ako nandito. Nandito po ako para humingi ng pahintulot. Gusto ko pong ligawan ng anak niyo ng tama. At kapag dumating ang tamang panahon, kung papayag siya, gusto ko ho siyang pakasalan. Napatakip ng bibig si Elena. Hindi niya alam na sasabihin yun ni Lance. Tahimik namang nakatingin si Aling Maring sa binata, para bang hindi to makapaniwala sa narinig. Pakakasalan? Anak, totoo ba ito? Tumango si Elena kahit nandun pa rin ang gulat sa kaning muka. Totoo po, Nay. Mahal ko po si Lance at alam kong mahal niya rin po ako. Tahimik na pinakiramdaman ni Aling Maring ang paligid. Saka siya lumapit kay Lance. Hindi na agad tinanggap ang kamay nito. Bagkos, tinitigan niya muna sa mata. Hindi kita kilala, iho. Pero kilala kong anak ko. At kung siyang pumili sa'yo, ibig sabihin, may nakita siyang mabuti sa puso mo. Hindi ko po siya bibiguin. Ipinapangako ko sa inyo. Sa wakas, inabot ni Aling Maring ang kamay ng binata. Kung ganon, tanggap kita. Pero ikaw nang bahaling mag-alaga sa anak ko, ha? Buo ang puso niyan magmahal. Pero marupok din kapag nasaktan. Ipangako mo lamang sa akin na iingatan mo siya. Buong puso siyang magmahal. At minsan, nakakalimutan niyang ingatan ang sarili niya. Opo, hindi ko po siya kayang pangakuan ng maging perpektong buhay namin. Pero may papangako kong hindi niya haharapin ang kahit anong problema ng mag-isa. Tumulo ang luha ni Elena. Lumapit naman sa Aling Maring at niyakap ang anak. Pagkatapos hinawakan ng kamay ni Lance at ipinatong yun sa kamay ni Elena. Kung ganon, may basbas ko na kayo. Salamat po. Hindi ko po siya sasaktan. Mahigit 4 na buwan ang lumipas, hindi naging madali ang mga buwang iyon. Maraming pinagdaanan sina Lance at Elena. May mga taong nagdududa sa relasyon nila. May ilang kamag-anak ng mga Valencia ang hindi agad matanggap na ang babaeng pakakasalan lamang ni Lance ay dating kasambahay. May mga bulong, may mga mapanghusgang tingin, may mga tanong kung bakit siya. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo lamang tumibay ang desisyon ni Lance. Hindi siya umatras, hindi siya nagtago, at higit sa lahat, hindi niya kailanman hiniyaang maramdaman ni Elena na kailangan nitong baguhin ang sarili para maging karapat-dapat sa kanya. Palagi niyang sinasabi, hindi ikaw kailangang magkasya sa mundo ko. Ako ang gagawa ng mundong pareho nating titirhan. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang kasal, isang pribadong hardin sa loob ng Valencia State ang ginawang lugar ng seremonya. Para yung isang panaginip kay Elena. Sa gitna ng damuhan ay isang mahabang aisle na natatakpan ng puting petals. Sa magkabilang gilid ay nakaupo ang mga taong naging bahagi ng paglalakbay nila. Nandun si Manang Pilar, Minda, Joy at iba pang kasambahay. Nandun din si Aling Maring. Simple lamang suot ng Filipiniana, ngunit wala nang hihigit pa sa ngiting hindi nawala sa kaning labi. Paulit-ulit na rin pinupunasan ng mga mata nga kanina pa namumuo ang luha. Sa unahan ng altar, nakatayo si Lance, suot ang klasikong itim na tuxedo. Tahimik lamang siyang nakatingin sa dulo ng aisle hanggang sa bumukas ang pintuan ng garden at lumabas si Elena. Doon, parang huminto ang oras. Suot ng isang eleganteng wedding gown na bagay sa kanya. Hindi niya napigilang mapangiti. Unti-unti ring namuong luha sa kanyang mga mata. Paglapit ni Elena, hindi niya mapigilang bumulong. You look breathtaking. Ikaw rin. Iniabot ni Aling Maring ang kamay ng anak. Pero bago tuluyang bitawan, bumulong to kay Lance. Ingatan mo siya. Mahigpit na tumango ang binata. I will. Matapos ang seremonya, dumating ang pinakahihintay na bahagi, ang kanilang mga panata. Unang humawak ng mikropono si Lance. Elena, alam mo ba kung anong unang napansin ko sa'yo? Akala ko noon, ang unang naalala ko ay nung nakita kitang basa sa ulan. Pero hindi. Ang una kong naaalala ay ang ngiti mo. Yung ngiting kayang pag-anin ng isang bahay na ilang taong nabalot ng katahimikan. Nung dumating ka sa buhay namin, akala ko isang mabuting kasambahay lamang dumating. Pero hindi ko na malayang ikaw pala ang taong unti-unting magtuturo sa akin kung paano ulit mabuhay.
Marami akong nawala sa buhay. At dumating sa puntong naniwala akong sapat na ang mabuhay para kay Liam. Hanggang sa dumating ka. Hindi mo sinubukang ayusin ang puso kong wasak. Hindi mo rin pinilit na maging masaya ako. Ang ginawa mo lang, samahan ako. At minsan pala, mas nakakagaling ang presensya kaysa sa kahit anong salita. Napangiti siya habang pinipigilan ang sariling maiyak. Today, I stand before you, not as a Valencia, not as a businessman, not as someone who has everything, but simply as a man hopelessly in love with you. Napahawak siya sa magkabilang kamay ni Elena. I promise na sa bawat umagang gigising ka, ipaparamdam kong pinili kita. I promise na kapag napagod ka, akong magiging pahinga mo. Kapag natakot ka, akong unang hahawak sa kamay mo. Kapag nadapa ka, hindi kita uunahang tanungin kung bakit. Uunahan kitang ibangon. I promise to love every version of you. The happy Elena, the stubborn Elena, the quiet Elena, the scared Elena, even the Elena who thinks she isn't enough. Because to me, you have always been more than enough. At ngayong araw, hindi lamang kita pinapangako ang mamahalin. Pinapangako kong araw-araw kitang pipiliin. Sa bawat away, sa bawat problema, sa bawat pagtanda, sa bawat kulubot, hanggang sa huli kong paghinga. I love you, my home. Natahimik ang buong hardin. Maraming umiiyak, pati si Manang Pilar ay palihim na nagpupunas ng mata. Sunod namang humawak ng mikropono si Elena. Bahagya pang nanginginig ang kaning mga kamay. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako iiyak. Nagtawanan ng mga bisita, pero ilang segundo pa lamang, tumulo na ang luha niya. Lance, nung una kitang makita, ikaw ang amo at akong kasambahay. Para sa akin, hanggang doon lang dapat ang kwento. Kasi magkaiba tayo ng mundo. Akala ko hanggang tingin lang ako, hanggang pangarap lang. Pero pinakita mo sa akin ang tunay na pag-ibig. Hindi tumitingin sa estado, hindi tumitingin sa pera, hindi tumitingin sa apelido. Tumitingin to sa puso. Mahigpit nang hinawakan ng kamay ng asawa. Maraming salamat dahil hindi mo ako kinahiya, hindi mo ako pinago, at hindi mo ako pinaramdam kahit minsan na mas mababa ako sa iyo. Tinuruan mo akong tanggapin na karapat-dapat din pala akong mahalin. Kaya ang pangako ko sa iyo, mamahalin kita. Hindi lamang kapag masaya ka, kundi lalo na kapag mahirap, kapag pagod ka, kapag may mga araw na gusto mo nang sumuko, kapag pakiramdam mo, mag-isa ka. Hindi mo nahaharapin ang buhay ng mag-isa. Dahil nandito ako, kasama mo, bilang asawa mo, bilang pinakamatalik mong kaibigan, at bilang taong pipili sa iyo araw-araw. Mahal na mahal kita. At sa lahat ng nangyari sa buhay ko, ikaw ang pinakamagandang sagot ng Diyos sa panalangin na hindi ko man lamang alam na pinagdarasal ko. At sa ilalim ng kumikisap ng mga ilaw, sa gitna ng harding misang pinangarap lamang ng isang simpleng dalaga mula sa lukban, naghalikan si Lance at Elena bilang mag-asawa. Hindi na bilang amo at kasambahay, hindi na bilang dalawang taong magkaiba ng mundo, kundi bilang dalawang pusong piniling magmahal, lumaban, at manatili sa isa't isa, ano man ang dalhin ng bukas. The End. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni Lance at Elena. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento, dito lamang sa Kulay TV. Daghang salamat and dumping. Okay mga kakulay, maraming salamat po for listening. Thank you to our narrator, Miss Regine. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator/writer, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kaayong salamat. See you sa next story.